Once and for all, ito, expected naman natin ito, mag-uusap-usap na si Pangulong Bongbong Marcos, si Speaker Martin Romualdez at si Senate President, untikan ko pang masabi, Juan Miguel Zubiri, natanggal na pala. Si Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero, itong tatlo na ito ka-coffee ay expected na mag-uusap-usap na para talakayin ano ba yung kapalaran nitong CHA, itong charter change. Kasi medyo hindi gusto ni hindi gusto ni Chis Escudero itong kagustuhan naman ni PBBM na baguhin yung economic provisions ng ating Constitution. Tutol siya dyan. Si Romualdez, pabor siya sa kagustuhan ni PBBM. Nag-agree siya dyan na baguhin yung ilang economic provisions lang. Wala tayong pinag-uusapan ng political provisions dyan. Gusto ni Romualdez, ayaw ni Escudero. Gusto ni PBBM, ayaw ni Escudero. So kung silang tatlo lang, if ever na silang tatlo magdi-decision dyan, lamang ang majority dahil dalawa may gusto dyan. Pero siyempre, ang Congress, dalawang house yan and supposedly independent yan. Pero siyempre, may direct coordination yan sa ating presidente para may malalaman natin ano yung mga priority. Diba? Kasi si PBBM mismo, siya mismo ang nagsicertify kung urgent ang isang bill. Diba? Para napagbibigyan ng tamang pansin yan. So nasa balita po ng GMA News Online, si Marcos po ay inasahan po na makikipag-meeting kay Senate President Escudero at kay Speaker Martin Romualdez over CHA according po sa isang mambabatas o Solon. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will meet Senate President Francis Escudero at si Romualdez to discuss efforts to amend the 1987 Constitution and priority measures. House Deputy Majority Leader and ACT-CIS party list lawmaker Erwin Tulfo said on Tuesday. Actually, mas maganda yan nag-uusap. Nung panahon ni Zubiri, ganyan din naman. Nag-uusap-usap din sila dyan. Ang problema na kasi kay Zubiri, nag-agree siya, mabagal. Mabagal ang kumilos. Kinakatulugan ng Senado. And wala rin kasi siyang control Hindi niya makontrol yung mga tao niya dyan sa Senado. So yun ang nagiging problema dyan. Hindi natin alam kay Chis Escudero kung ganito rin kabilis yung kanyang pagkilos kagaya ng ginagawa ni Romualdez. Mabilis kasi ang delivery ng lower house ni Romualdez Before the speaker left for abroad, nasa Brunei po sila, I was advised na magkakaroon sila ng meeting with the President, the Senate President, the Speaker. At isa sa mga agenda ay ang charter change o CHA, sabi po ni Tulfo, ang spokesperson po for the majority coalition dyan po sa House of Representatives. Sabi niya po sa mga reporter. Romualdez joined the President's delegation during the Chief Executive's visit to Brunei and later in the week dyan po sa Singapore. I don't know where they will arrive in terms of the agreement on CHA. But isa yan sa mga pag-uusapan at saka yung coordination between the Senate and the House in terms of priority bills of the President, sabi ni Tulfo. Actually, totoo yan. Tulad ng sinasabi ko kanina, yan ang nagiging problema dyan Hindi maayos, hindi ko alam kung saan nasisira yung coordination. Pagdating kasi sa Senado, bumabagal kasi Diba? Kasi mag-agree naman. Pag nag-meeting itong tatlo, madalas nga mag-meeting Si Zubiri, si Romualdez at si PBBM, nag-uusap sila. Ito na pagkasunduan natin. Magsisettle na itong away na to. Diba? Ilang beses nangyari yan. Magkocontrol, o magbabawas ng kung ano-ano mga negative remarks ang both houses. And then, maguguhan ka na lang. Kinabukasan, nandiyan na naman. Bibirahin ni ganyan ni Congressman si Senado. Bibirahin ni Senado si Congressman. Hindi na natigil yan, di ba? Para saan pat nag-uusap-usap kayo, wala rin nangyayari. So ngayon, under the new leadership ng Senado, mukhang mas professional ang dating dito. The Senate President Escudero, who was elected to his post just a week ago in a swift coup that ousted Senator Miguel Zubiri, a Senate leader, had earlier said that he continued to be against CHA. Malinaw naman dyan, ka-coffee. Malinaw dyan si Escudero. Actually, kahapon topic din natin yan Sinasabi ni Escudero, personal take niya, ayaw niya. Kasi hindi pa malinaw sa kanya kung paano ba ang magbobotohan. Diba? Kasi ang gusto ng Kongreso, ng lower house, magboboto sila jointly. Ang gusto naman ng Senado, magboboto sila separately. So yan ang hindi pa malinaw kay Escudero. Kaya yan yung reservation niya kung bakit ayaw niya sa CHA. Pero once na malinaw na yan, posibleng magbago yung take ni Escudero dyan. Kasi yan naman ang reservations niya. Once na ma-address na yan, hindi tapos ang problema. And the effort to amend the economic provisions of the Constitution by allowing more than foreign ownership of industries such as education, advertising, and public utilities.
Actually, ang importante naman kasi dito mag-usap eh. Yun ang keyword dito eh, mag-usap. Kayo din mag-usap. At sana, yun ang papag-usapan sa taas, nare-relay yan sa mga lower members. Diba? Kung sa House yan, ma-relay mo yan sa mga grupo-grupo dyan. Ang problema, nasa Senado. Sa House, medyo wala tayong problema dyan. Pagdating sa Senado, ang daming faction eh. Diba? Faction ni Subiri, faction ni Bato, faction nila Pimentel, at faction ng majority. Apat ang grupo dyan sa Senado. Knowing na 24 lang sila. Di ba? Yung Magic 7, grupo-grupo yan, Magic 7. Yung tatlo na PDP, si Robin, si Bongo, at si Bato. Si Tolentino, medyo ano din yung kakopi, lumilihis-lihis din. Dalawa na yon. Yung minority, si Risa Ontiveros, si Coco Pimentel, at yung majority. O apat ha, 24 lang sila pero apat yung grupo dyan. Siguro dyan ang nagkakaproblema. Nahirapan si Subiri makontrol dyan dahil faction-faction din yan. So hindi ko alam kung masisettle yan, pero hoping tayo na maaayos sila yan. While the Senate under Subiri held committee hearings on RBH 6 led by subcommittee chairperson Sani Angara, Escudero said he was still against charter change since the pending measures did not provide for clear voting. O yun yung sinasabi ko kanina. So sana, dito sa meeting na yan, for sure, pagdating na yan ni PBB yan, pagdating niya na yan galing Brunei at sa Singapore, sana sa meeting na yan, mapag-desisyon na nila. Ano ba, voting separately or voting jointly? Doon muna tayo. Actually, di ka pa nag-plebiscite yan. Tanongin mo pa ang taong bayan kung sangayon ka dyan magano eh. Sangayon kang baguhin yung ating saligang batas. Diba? Pero dyan pala sa Kongreso, hindi pa malinaw. Yun ang problema, nasa Kongreso. Nasa mga membro ng Kongreso, yun ang nandoon dapat ang i-address nila yan. Cindy Iwasa, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo. Kay Eva Cabasisi, kay Ojanus Mina, good evening ka-coffee, watching from Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. Lerma Kalubing, shoutout po at kay Mamay Tibaysa. Happy viewing po sa atin sa YouTube, no? Okay, thank you so much, Ma'am Lilian Lalave. Ano ba to? Ano, tama ba, Ma'am? Sorry. Laliave. Sorry, Ma'am. Pangalawang beses ko na ata na mispronounce yung pangalan nyo. Super sticker. At kay Ma'am Feli de la Cruz, thank you din po, Ma'am Feli de la Cruz, sa iyong super sticker. Kay Yanera 143 JP, maraming salamat din po. Sorry, ngayon ko lang nakikita kasi nagtuloy-tuloy tayo ng discussion, no? Kay Angie Asuncion, shoutout po sa inyo. Nakikinig naman po sa atin dyan sa Facebook at sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Kapapasok lang po sa channel natin. Make sure na naka-follow na kayo ka-coffee sa ating Facebook page, ha? Ayan, yung ka-coffee, yung Facebook page natin na ka-coffee. I-click nyo lang po yung follow. At kung nasa YouTube naman kayo, i-click nyo lang po yung subscribe at i-like nyo na rin po yung video na yan para po sa ating attendance check. Gandang gabi, ka-coffee, watching from Hong Kong. Kay Ma'am Juliet Serra. Shoutout po sa inyo. Si Tarantaro, nakikinig na rin po sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Kay Reynito Kaloyal, happy viewing po sa inyo. Magandang gabi po at sa lahat po ng Kaloyal na nakikinig sa atin. Tama pronounce as Laliave. O yan, thank you Ma'am Lilian Laliave. Again, Ma'am, thank you so much sa inyong pakulay. O siya, ka-coffee, kuha na kayo ng kape. Move on tayo sa ating huling topic for tonight.